Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapunto sa nanonood dito lamang sa ating programa sa Punto por Punto. At ngayong gabi, sobrang lakas sa tenga ko yun Ngayong gabi is meron po tayong tatalakayin na isang mahalagang bagay. Ito may kinalaman sa mga scammer. Kasi itong mga scammer kasi hindi tumitigil sa pangloloko gamit ang pangalan ni Father Darwin. Ngayon ating ibibisto yung kanilang paraan sa panloloko. Okay, narito. Merong nag-chat. Ito para sa mga mga nanonood ngayon. Paano kilalanin ang mga scammer na nagpapanggap na si Father Darwin? Unang-una, si Father Darwin hindi na nag-a-add friend. Hindi na. Bakit? Puno na ang friend si Father Darwin, so hindi na siya nag-a-add friend. Kapag may nag-friend request sa inyo, gamit ang nagpapakilalang Father Darwin Gitgano, gaya nito, at tapakita, gaya nito, nag-friend request sa inyo, ayan nag-friend request sa inyo. Naku, mag-iingat kayo dyan. Bakit? Dahil alam naman natin na hindi si Father Darwin Gitgano yan. Tingnan mo 6 friends lang. 6 friends lang. Kapag nag-friend request sa inyo ang nagpapanggap na Father Darwin Gitgano, huwag nyong tatanggapin. Huwag nyong tatanggapin. Huwag kayong umasa na si Father Darwin biglang mag-friend request sa inyo. Kayong umasa, bakit puno ng ang friends niya. At lalo na kapag nag-chat yan sa inyo, gaya halimbawa nito. Yan, sabi niya, sabi niya, hello ma'am, good morning. May the peace of Lord be with you and your family. Yan. Peke ito Peke yan. Kahit pa gamit-gamit ang account ni Father Darwin, peke yan. Bakit? Si Father Darwin sobrang busy, hindi na yan mag-chat sa inyo. Kahit na mag-chat pa kayo sa kanya, hindi na magre-reply yan sa sobrang busy niya. O ngayon, yung ating nakausap, atin namang pinasagot, hello, ayan, para makuha yung strategy nila. Ano nangyari sa sunod? Sabi niya, taga saan daw yung babae? Sagot ng babae, Mindanao po, Father. Kayo po, Father, taga saan kayo? Taga saan? So tinatanong si Father Darwin kung taga saan siya. Ito yung sagot ng scammer. Okay, ma'am, that is good place, ma'am. But are you married? Do you have kids? Ang layo ng reply. Ang tawag dyan, red herring fallacy. Ang layo ng reply. Next, tinanong siya ulit, taga saan po kayo, Father? Sagot naman niya, Cabo, Davao City, ma'am. Meron bang Cabo, Davao City? Wala yata. Next, ano sabi niya? Okay ma'am, but do you have the heart of giving? Ano? Kung gaano kasinungaling tong scammer na ito? Friends niya 6 lang? Tapos ito, okay ma'am, but do you have the heart of giving? Yung mga papaparamdam na ganyan, huwag kayong maniniwala dyan. Scammer yan. Scammer yan. Kaya pag may nag-request sa inyo, at agad-agad pupunta ka agad kung mabibigyan ka ba ng donation, sabihin nyo kaagad, scammer ka.
Bakit? Sabi ni Father Darwin, hindi na siya hindi na siya nagre-reply ng mga chat. Kaya kapag may nag-chat sa amin, gaya na ginagawa mo, scammer ka. Streetan nyo kaagad. Scammer yan. Ano pang dito? Yes, Pads. Oh. Okay, ma'am. Tanong kasi if you have the heart of giving. Sabi niya, yes, Pads. Pero aware na yung kachat niya rito, aware na scammer yung nagchat sa kanya. Kaya pinaglalaroan na lang namin. Sabi niya, okay, ma'am. That is good, ma'am. But can I ask you for a little favor, please, if you don't mind? Oh, humihingi pa ng favor. Ano yun? Oh, for a little favor. If you don't mind. Sabi niya, ano yun, Pads? Ano yun, Pads? Sagot niya, nagkakaroon kami ng donasyon sa simbahan at nag-donate kami para sa mga ulila. Hindi yan ang focus ni Father Darwin. Tandaan nyo ha, hindi dyan nakafocus si Father Darwin. Humingi doon ng donate para sa mga ulila. Mali. Sana yung mga ganitong tao mabilaukan sa kanilang hapunan. Ha? Sana mabilaukan sa kanilang hapunan. Kalayan mo naman gagamitin pang simbahan sa panloloko tapos yung pera ay pambibili lang sigarilyo? Hindi nyo maloko ha. Ha? Pambili ng beer, ng sigarilyo, tuwang-tuwa, nakapanloko. Karmahin sana kayo. Ngayon, tuloy natin. At gusto kong tulungan mo sila sa anumang mayroon ka. Auto mo? Oh, ngayon, ito kasi, yung reply kasi ng babae, dinidiktahan ko. Dinidiktahan ko kasi. Kaya, ito naman saan na diocese po kayo na-assign sa Davao, Pads? Sabi niya kasi, nasa Davao daw siya eh. Saang diocese kayo na-assign sa Davao, Pads? Sasagot ba siya? Panoorin kung sasagot ba siya. Anong response niya? Okay, siguro kaya willing ka bang tulungan sila kung ano man ang meron ka, ma'am? Ganyan ang galawan. Ganyan ang galawan ng mga scammer. Ha? Ganyan ang galawan ng mga scammer. No, tulungan ba daw sila? Ano man ang meron ka, ma'am? Ang sagot ni ma'am? Yes po. Tandaan ninyo ha. Dinidiktahan ko po siya kung anong re-reply niya. At saka, meron naman siyang strategy rin kung paano mailaglag yung scammer. Next, anong chat? Sabi niya ito, sige ma'am, so ipapadala ko na po sa inyo yung orphanage home GCash account, ma'am. Tandaan nyo? Si Father Darwin, wala siyang hinahawakan na orphanage home. Wala siyang hinahawakan. At hindi siya nagbibigay nagpapabigay ng GCash accounts mula sa kahit anong orphanage home. Eto, humihingi daw, humihingi ng pagpapadala daw sa orphanage home GCash account. Grabe naman to. Grabe, pakapala na talaga sa mukha itong mga taong to. Matindi sila, no? Kung manloloko, no? Pati ba naman si Father Darwin? Gagamitin para lang magkapera? Grabe naman. Next. Ito yung pangalan ng may-ari ng GCash. Yan. Pwede nyo po itong i-report sa mga pulis kasi hindi kalanman si Father Darwin nagbibigay ng ibang GCash. Hindi ito ang GCash na binibigay ko. Okay? Hindi ito ang GCash na ibinibigay ko sa live. Ang GCash na ibinibigay namin sa live is 0907-504-9609. Ito, hindi kay Father Darwin to. Ano pangalan? Johnson Quartes. Johnson Quartes.
Siya ang may-ari ng GCash na ginagamit para manloko ng mga tao. Yan. Si Johnson Cuartez. Wala kaming kilalang Johnson Cuartez. Ha? Malamang taga Davao to. Taga Davao daw siya eh. Pero wala kaming kilalang Johnson Cuartez. Ito yung pangalan ng may-ari ng GCash na ginagamit ng scammer. Si Johnson Cuartez. Next. Ito po ang orphanage GCash para mag-donate ng kung anong meron ka agad ang donation mo. Send me the receipt for clarification. Grabe talaga. Grabe talaga itong taong ito. So, ginawa namin, sinabihan ko si Ate, Tep, hingin mo siya kung saang diocese na assign si Father Darwin. Sa Davao daw di tang alam yun sa Davao ba? O nga tinatanong siya, saan na diocese po kayo na assign sa Davao Pads? Ang anong response ng manlolokong scammer? Ma'am, kaya kailan ko aasahan ng iyong donasyon? Ma'am, kaya kailan ko aasahan ng iyong donasyon? Ba't di niya sagutin mo na yung tanong? Diba? Ba't di niya sagutin mo na yung tanong para malaman kung sino ba talaga siya? Ngayon, buti na lang yung aking kakonsyaba dito, magaling. No? Tinatanong ko po kung saang diocese po kayo. Ito. Kasi gusto ko rin magbigay ng tulong. Ito karugtong nito eh. Ayan, ito ha. Yes, maasahan mo ako, Father, patungkol sa donasyon nito. Donasyon, tingnan nyo. Sa donasyon niya, no? Iyong donasyon. Yes, maasahan mo ako, Father. Tinatanong ko po kung saang diocese po kayo. Anong response niya? No, ma'am. Hindi po ako round, ma'am. Ipadala mo lang donation mo sa orphanage home GCash account mo, ma'am. Hindi masagot kung saang diocese si Father Darwin na-assign. Ngayon, kasakali mag-research yung mga yung mga scammer. Pag nag-research sila, i-report nyo kaagad sa akin kung ano ang mga chat nila sa inyo. At tutulungan ko kayo kung paano sila i-message at ating pakinggan ang kanilang mga response, ating basahin ang kanilang mga reply para malaman na sila ay mga scammer. Tuloy natin. Ito. Yan Okay, ano sabi ito? Tinatanong ko po kung saang diocese po kayo. Ang sagot niya, no ma'am, hindi po ako round, ma'am. Ipadala mo lang donation mo sa orphanage home ng GCash account mo, ma'am. Okay, ma'am. Kaya dapat ko bang asahan ng iyong donasyon ngayon, ma'am? Lelang mo! Napakamanloloko mong tao ka. Ang nakalagay doon, Johnson Cuartez, yung may-ari ng GCash number, nasisendan daw ng perang mai-scam. Ano nangyari? Tuloy natin. Ito. At saka, di pa rin sinasagot kung saang diocese ka sa Davao. Pakisagot po. Hindi pa sinasagot, sinisingil nung ating kakilala kung saang diocese siya sasagot. Kasi, pag nag-reply yun, ang next namin gagawin, tatawagan namin yung diocese mismo. At tatanungin, meron bang Reverend Father Darwin Gitgano na assign dyan? Kung wala, sasabihin naman kagad namin, oy Brad, sinungaling ka. Wala naman dito na assign na Father Darwin Gitgano ha. Ba't sasabihin mong dyan sa Davao? Diba? Ngayon, so pinipilit siyang sumagot nung ating kakonsyabo. Anong nangyari? Saan sa play niya? Ma'am, aasahan ko po ang inyong donasyon, ma'am. Grabe, pakapala na lang.
Ano daw? Aasahan ko po yung tinatanong ka ni ma'am, saan ka sa Diocese of Davao na assign? Ba't hindi ka sumasagot? Scammer ka kasi. Next. Sabi ni ma'am, huwag ka mag-alala sa donasyon, Father. Pakisagot lang po kung saang diocese po kayo na-assign. Please. Anong response niya itong manluloko na ito? Hindi, ma'am. Hindi ako, ma'am. Ito pa. Sabi naman na Kutsabo, paano ko masiguro na kayo nga ito, Father? Di nyo nga masabi kung saang diocese kayo na-assign. Tama. Kasi na mga panahong ito, nag-research ba yan sa Google? Saan kaya na-assign si Father Darwin, ano? Di huling-huli. Next. Ito naman, sabi naman niya, okay, ma'am, pero hindi ako paikot-ikot, ma'am. Paikot-ikot ka nga tinatanong ka saan sa Diocese of Davao ka na-assign? Hindi ka sumasagot, paikot-ikot ka lang Sabi naman ng scammer, But you know that there are a lot of scammers, ma'am. I don't tell people, ma'am. Sa tingin ko, Indiano to Indianong scammer to. Ano pa sabi dito? Sabi niya, ma'am, masasabi ko po kasi maraming manluloko, ma'am. Pakiintindihin niyo po ako. Isa ka na sa manlulokong yan. Gamit mo ay GCash ni Johnson Quartes. Malamang, ikaw si Johnson Quartes. At, yung ginagawang panluloko, mananagot ka niyan. Sabi dito is, ito tayo. No, diocese lang ang tinatanong ko. Ma'am, pakiintindi na lang. Naiintindihan ka, scammer ka. Naiintindihan ka ni ma'am. Kapag meron na mag-message sa inyo, nagpapakilalang Father Darwin Gitgano, huwag kayong magpaniwala dahil hindi na nagre-reply si Father Darwin. Next. Ito pa. Yan. Sabi niya, diocese lang ang tinatanong ko, Father, hindi po. Yan. Ang reply naman niya sa tanong na yan, ma'am, naiintindihan ko po kayo, pero masasabi ko po dahil kaya ko po, ma'am. Wrong grammar. Ma'am, pakiintindi na lang po, ma'am. Next question. Message niya. Chat you later, Pads. Okay, ma'am, I will be expecting your donation. Si Father Darwin din nag-expect ng donation niya. Ang ina-expect ni Father Darwin, yung bibili ng kanyang mga sacramentals. Yung bibili ng kanyang oil, ng olive oil, ng tubig, ng asin, para ipa-bless. Wala siya dyan sa sinasabi tong scammer na ito. Sabi naman nung aking scammer noon, ng aking kakonsyabo. Sabi niya, chat you later, Pads. Anong reply? Okay, ma'am, I will be expecting your donation. Mukha ka talagang pera. Napakamukhang pera na tong taong to. Expecting your donation. Ingat kayo, ha. Pag may nag-chat sa inyo at napapakilalang mayaman at kukunin mo yung mo, tapos pabayaran mo pa, naku, huwag kang maniwala doon. Ito pa, isa pa ito.
Maraming gustong mag-donate, Father. Ito yung panahon na pinaaasa niyo yung pinaasa niyo yung scammer. Maraming gustong mag-donate, Father. Pati mga friends ko, lalong-lalo na yung nasa Davao. Pero gusto nila malaman ang diocese na kinaroroonan mo. Dahil gusto nila ibigay sa'yo. Personally, pag-ibigay sa akin ang diocese mo, Father. So ito ay chat, ito mula siguro to kay sa side ni na Brother JC. Hindi ko alam. Next. Sabi ng ating kakonsyabo. At para na rin hindi po kayo ma-scam dahil pag GCash marami ang i-scam ito. Safe talaga dahil personal na iaabot sa inyo ang donation. Kaya pinasasabi kung anong desisyon, diocese kayo. Kaya pakisabi kung anong diocese kayo, Father. So, ilang tanong nang ginawa nung ating ang ating texter para paaminin ito na papakilalang Father Darwin na siya nga si Father Darwin. So, ano namang response naman niya? Eto. Yan o. Sige po ma'am, pero Cebu, Davao. Teka. Alin ba sa dalawa nakatira sa Father Darwin? Sa Cebu o sa Davao? Sabi niya, Davao City po ako ma'am, pero hindi po ako bilog. Please, no need for that ma'am, ipadala. Naabtan ako ni Gapon sa kalsada, abutan ko siya, nag-aabang sakyanan, mukhang nagmamadaling umuwi. Lasing siguro, next. Sabi naman dito naman sige po ma'am. Pero Cebu, Davao City po ako ma'am, hindi po ako ma'am, pero hindi po ako bilog. Please, no need for that ma'am. Ipadala nyo na lang po ang donation nyo sa orphanage home GCash account ma'am. Huwag kayong magpaniwala sa mga ganyan na mga chats dahil isa lang ang ibig sabihin yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Yan ay wait lang ha. Michael, I thought Broly was not part of Super. Oh, it's a woman? I thought it's Broly. That's the 6th universe. Oh, I thought it's Broly. That's Broly from the 6th universe. Oh. That is what Broly looks like in the 6th universe. Okay. Next. The real Broly is from the 7th universe. Okay. Next. Ano pa sabi niya rito? Ito. Oh. Sabi ng ating kakonsyabo, anong Cebu, Davao, Father? Ang Davao is Mindanao. Cebu is Visayas. Diocese po ang tinatanong ko sa iyo. Bakit po, Pads, nahirapan kayo sabihin ang diocese na kinaroroonan nyo? Hindi sumasagot si Father Darwin. Dahil hindi siya sumasagot, ibig sabihin, hindi siya yan. Talagang hindi siya. 6 lang yung friends eh. Mga scammer to mga taong to. O next. Ito pa. Ito yung Ma'am, Cebu, Davao City ko ma'am, pero ma'am, dili round para makita ni mo ma'am, ipadala lang sa orphanage home, GCash account ma'am, nawong, juga kwarta. Mukha ka talagang pera. Sa tingin mo, ganyang kababaw, punto por punto, gagamit ang ibang tao para lang makakuha ng donasyon? No. Maling-mali ka. Next. Ito, booking na booking sila dito. Oh. Yan o. I mean, saang parokya, Padre po, kayo na-assign? Bago po ang donasyon, Padre, gusto ko po malaman ang whereabout. Ayun. So, dinire ka, Father Darwin,
and Father Joseph. Yan. No need for that, ma'am. Padala na lang sa orphanage home ang GCash account, ma'am. Intindihin mo naman ako. Alabo kang intindihin. Oh. Eto, sa Davao talaga. Tinanong ko siya, sabi mo ti, saang diocese, saang simbahan, sinong parish priest. Tinanong siya dito, sino po ang parish priest sa Davao? Anong sagot niya? Okay, ma'am. So, dapat ko bang asahan ng donasyon mo ngayon, ma'am? Grabe, kamukhang pera ang scammer na ito. Ha? Sabi na dyan doon nangyayari sa mata mo. Mata ko, inaantok ako. Oh. Saang parokya ka, padre, sa Davao? Yan. So, hindi niya masagot yan kasi hindi na siya member ng DVD. DVD na yun noon. Oh. Talaga, no? Ba't kaya kapag inaantok ako, ano mga pinagbabanggit mo? Hindi ba naman nalipat sa DVD? Oh. Orphanage home, GCash account, ma'am. Intindihin mo naman ako. Ayaw niyang sumagot sa tanong. Concern po kayo sa donasyon. Ako concern po sa kung saang diocese kayo naroon. Pinipilit siya na ilabas niya kung saang diocese siya naroon. Okay? So, sabi naman yung isa, ma'am, kung ayaw mong tulungan sila, pakisabi sa akin. Ano naman ito? No? Nangungonsensya pa. Ma'am, kung ayaw mong tulungan sila, pakisabi sa akin. Kung totoo yan, tutulungan yan. Kaso peke yan, kaya manigas ka. Next. Yung mga ano nila. Ito pa. Oh. Kung hindi yan peke, I'm willing to donate, but it looks like you are fake and scammer. Oh, yung mga scammer nandun na natatago sa mga mall. Ma'am. Oh, siya. Ma'am, dili ko fake, ma'am. Please stop call me fake, ma'am. Stop calling you fake. You are fake. Wait lang, tumatawag. A few moments later. Okay, proceed po tayo. So, dito tayo ngayon sa sa sinasabi niya. May kasi dito eh. So, sa sinasabi niya ngayon, no? So, hindi daw siya fake, no? Nagpapakonsensya pa tong isang ito. Napakaloko talaga ng scammer nito, no? Napaka manloloko talaga. Hindi man lang mahiya sa ginagawa nito, nagpapakonsensya pang karaho. Oh. Next. Ano pa sabi niya dito? Sinagot siya ng ating kilala. Sabi dito, if you are not fake, why can't you tell which diocese you are right now? Is it very difficult for you to tell? Kung wala kang tinatago, bakit nahirapan kang sabihin ng diocese na kinaroroonan mo? Kung totoong si Father Darwin ka, mahirap magpanggap dahil magkakasala ka ng malubha. Binanata na siya ni ate dito. Nang scam ka lang, nagpapanggap ka na pare. Straight to the point. No siyang reply. Sabi niya kasi, don't call me fake. Then stop pretending to be Father Darwin. Because you are not Father Darwin. Ginagamit mo lang ang katauhan ni Father Darwin para mang-scam. Alalahanin, may katapat na parusa. Asa yun? Katapat na parusa ang panggagamit mo sa katauhan ng iba at ginagamit mo pa pang-scam. Alalahanin mo, may bad karma and good karma, akin ka. Alin ka kaya dyan sa dalawa? Tapos, anong nangyari? This person is unavailable on Messenger.
Binlock na si ate. Kasi bistado siya na siya'y scammer. Ayun. Siya pa ang may lakas ng loob na magalit. Tingnan mo, ilang friends meron siya? 6. 6 friends. Magpapanggap pa. Magpapanggap pang sinungaling ka. Ha, napakasinungaling mo, ha? Eto, ha? Ito ipinapaabot ko sa lahat ng mga nanonood ng punto por punto. Pag nag-chat si Father Darwin sa inyo, ibig sabihin, scammer yan. Straight to the point. Kapag nag-friend request si Father Darwin sa inyo, ibig sabihin, scammer yan. Straight to the point. Kapag naghingi sa inyo ng donasyon, ibig sabihin, scammer yan. Straight to the point. Saan ba dinadaan ang paghihingi ng donasyon? Sa live ng punto por punto. Sa live ng punto por punto. Kung saan ako mismo ang magsasabi. Ako mismo ang magsasalita. Makikilala nyo yung ano. Halimbawa, gagamit ng muka. Yung mukha kong gagamitin nila as yung para bang avatar, mukha ko. Pansinin nyo ang bibig pag hindi tugma sa pinagsasabi nila. Scammer yan. Straight to the point. Meron pang ibang style. Kunwari daw, video, maglalabas ng video ni Father Darwin nagsasalita. Tapos puputulin ka agad sasabihin, ay sorry na po, mahina po yung signal. Siguro chat na lang tayo. Meron ba kayong pangdonasyon? Kapag ganyan ang estilo, isa lang ibig sabihin yan, scammer yan. Straight to the point. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga scammer na yan. Straight to the point. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang po. Paalams!